Pastor Kibuloy pipilitin sa Senado. Yan po ang tatagundong ilang buwan na lang mula ngayon sapagkat ikinukuhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nanunugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May eksepsyon yun. And dahil rami ito, nakakaantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas, halos 80% pinagpaparti-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyerno ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko. Ito lang ang gusto namin i-deliver sa ipanaw sa bayan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SNL. Sa panahon na nagkakaroon ng lahat na banggain ang numero 1 na buwawasak na ating bayan sa loob ng mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDN, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganoon ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong privado na galing Davao ang nanindigan at kanyang kapamilya at nagsakripisyo para sa bansa nito upang labanan, tapusin at lubusang mawala ang namumulong salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDN, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang nilaban kasama ang bayan. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil may silang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa itaklatong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil namimiss na natin ang kanyang physical presence. Una, sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin ngayon. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan na maun sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan na maun sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yun ang totohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang pamuling awitin para ni Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinagalingan mga ilog ng buhay
Subalit isa ang dagat na patutunguhan natin, ang dagat na kapayapaan, kaunlaran, at kapalatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwentas, Pastor Apollo. Kung nanalanta ang bagyong sikwa, ako'y may ubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko. Wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasigabong na panawagan na bibitbitin natin hindi lamang sa loob ng stadium dito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas mula bundok, kapatagan, kalayunan, kalungsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kali, barangay, sityo at purok, dadadundong ang boses ng politika ng reforma at pagbabago. Yan ang representasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan ang pinagpitin ng Imana sa Bayanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang ito. Walang ibang magmamahal ito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Jeffrey K.L. Esteves. Number 18, Ipanao Sambayanan Party! Ngayon naman, tatawagin natin ang kanilang Second Nominee. Isa rin sa mga matatapang na nagtatanggol sa bawat Pilipino. Walang iba, Dr. Lorraine Bonoy! Isa ko na mas na malambot! Mahirap sundan si Eric. Kayo ko magsispeech ang galing ni Eric, di ba? Pero, unang-una sa lahat, maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong gabi ngayon dito sa stadium. So, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric. Ngayon kasi nasa madilim tayo ng kabanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang mga namumuno sa atin, mga magnanakaw, mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. And I'm sorry to tell you, I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state, that this country is being run by the CPP, NDF, and its puppets are Martin Romualdez and Bongbong Marcos. I'm sorry to say that because of their weak leadership, what we are seeing right now, nakikita natin ngayon. Kasi ako ay nagtrabaho sa NDF-LCAP. Alam na alam ko ang galaw ng CPP, NDF. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution
Pinagbibigyan ko kasi akala ko may bayad, yung pala wala. At he never once nanghanap sa editorial content. Ang sinabi lang niya sa amin, walang matatakot dito. Ayaw niya na nagpo-communicate kami ng takot. Kasi ang takot, that is the evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang tinuro ni Pastor sa aming lahat. So, magkakita kami tonight sa inyo. Magkakasama tayo ng JCC kung saan for 16 days in August up to September. Yung kalakasan ng PNP, ng Marcos Administration, ramdam na ramdam natin. Pero naniniwala ako na napakaganda ng mga regalong ibigay ng napakadilim na kapatatagot ko. Unang-una, dahil sa impeachment, pinakita na ng 200 plus ng mga kongresista ngayon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang pamatunay na pagmamahal sa bayan at sila-justify pa. Sila-justify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sa ating Mitch Kamunay, buti na yun na pipera tayo kasi binigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala ng moral compass. Ang natutunan ko kay DRR nung kami nagtrabaho sa kanya, 2 utos, 2 lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbig tayo ng maayos sa gobyerno. My life, and the life of Pastor Nicoloy, has converged, and I always believe na hindi yun aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, lahat ng mahal ko din, mga indigenous peoples, pinakamagigirap, lahat yan. So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano kayo natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayo maniniwala sa salita. Huwag tayo magpabulol. Nagpakilala na ng aming mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, kung sa pinakakorang na budget niya, kaya ko ba yung bayaran? Kahit na pera natin yun. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatanda, kayo. At sinasabi niya, hindi nyo kami pwedeng bayaran. So, closely, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakit kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tagum, 73 na mga indigenous peoples ng Vanuatu tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagpaparin sila at pinagtataga, pinagpupuputan pa ng ulo. So umakit kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen, sabi ni Levi Helen. Nung panahon ni Colin PRRD, namatay yung asawa ni Ate Levi Helen, pinuputan ng ulo sa pastor at yung 4 na anak niya. Nagdanak ang dugo ng araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Ate Levi Helen sa amin doon, sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi itong 29 years na nangyari yun, hindi yun in-acknowledge ng gobyerno, except during PRRD's time. For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na akong umiyak. So yun, pinatutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan. Nandyan sila. Meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala
rights. So, yung masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero, ako yung natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung katabi niyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo ng mga PNP, hindi ko sila na fully armed. Libo. Natakot ako talaga noon, nang nilabot ako, narinig ko dito sa baba, sa third floor ako noon. Nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess it's it. Maraming salamat. Magtulungan tayo. Maraming salamat, Doc Lorraine Manoy. Ito na sa mayanan number 18 po, mga kababayan. Palakpakan po natin, Doc Lorraine Manoy. Maraming salamat po na nagsama sa atin during the 60-day siege sa KOJC Tocao. Buhay pa ba kayo lahat? Hindi ko na nakikita yung mga placards natin. Anong numero na? Anong numero? Number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Tibuloy. Bago ko tawagan ang susunod at pinigyan ng mensahe, alam niyo mga kabayan, simultaneous po ang ginagawa po natin ngayon ng ating campaign. Nationwide po, meron po mga kababayan ng solid supporters ng ating kandidato, Senator Pastor Apollo C. Tibuloy. Sa Luzon po, kasama po natin ang ating mga kababayan dyan sa Luzon, sa San Fernando, Pampanga. At saka sa Barangay Pulang Disjin, sa Kasubuan, Sorsogon. Nagkaroon po ng motorcade po yan. Nationwide po yan, mga kababayan. Sinamahan din po tayo sa Visayas, sa Ilocan, Cebu. J&J po, Basketball Court. Yan po ang susunod, nakikita po natin sa screen. Nandun po ang mga kababayan sa Ormoc City, para kayo sa Gym. Sa Visayas pa rin, Bacolod City, sa PK Sports, sa Singka. At syempre sa Iloilo City, sa San Miguel Gym. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga kababayan. Solid supporters. Mindanao, kasama po natin simultaneously mula sa Dipolog City, Barangay Lower Nicayas, taga Dipolog City. At diya ang mga kababayan, Coronadal City, Barangay Santo Niño Gym. Nag-ikuman sa tuwa, karon, live po, mga gala, ikan sa Cagayan de Oro, Barangay Lapasan Gym. Ayan, napakadami po. Hindi po mahuli ang ating mga supporters mula po sa Butuan City Capital Gym. At syempre pa, meron po tayong tatlong lokasyon sa Davao Region. Masimula po sa Turil Gym, Davao City. At syempre pa, kasama rin po natin mula sa Vigo City, Davao del Sur, Barangay Gogo Gym. At syempre kasama rin natin mula sa Tagum City, Barangay La Filipina Gym, mga kababayan. 15 locations simultaneous po nakikisama sa atin sa oras na ito para po suportahan buong suporta para sa ating kandidato number 53 sa Balota, Pastor Apollo C. Bago